Gaano nga ba kadelikado at kamapaminsala ang isang asteroid at bakit? Ang isang asteroid ay lubhang napakadelikado anuman ang sukat, laki, komposisyon, at bigat nito. Ito ay dahil sobrang bilis ng kanilang pagbulusok na nakadepende rin sa kanilang bigat at komposisyon. Ang kanilang bilis ay umaabot humigit kumulang sa 34 ulit na mas mabilis kaysa sa speed of sound. Isipin nyo na lang po mga kaibigan. Ang speed of sound ay umaabot ng 760 miles per hour o 760 milya kada oras at dodoblehin ito ng 34 na beses. Kinetic energy. Ito ang dahilan kung bakit napakadelikado ng mga asteroid na ito. Dahil sa sobrang bilis nila, nailalabas nito ang malakas kinetic energy sa oras na tumama o bumangga sila sa isang bagay. Alam nyo ba na ang isang asteroid na kasing laki ng football field ay kayang durugin ang isang malaki at modernong syudad? Ang asteroid na nagdala sa mundo sa isang nuclear winter at bumura sa mga dinosaur at naglugmok sa ating planeta sa isang nuclear winter 65 milyong taon na ang nakalipas ay may sukat lamang na humigit kumulang 7 milya. Ito ang nagbigay daan para mag-evolve ang mga natirang nilalang sa mundo patungo sa mga modernong tao. Salamat sa ating atmosphere, sapagkat ang milyong-milyong maliliit na asteroids o meteor ay natutunaw sa oras na pumasok sila sa atmosphere. Ito iyong tinatawag nating shooting stars na hindi naman talaga stars kundi mga asteroids o meteor. Subalit ang malalaking asteroids na hindi kayang tunawin ng atmosphere at friction ay nakakaabot hanggang sa lupa o dagat na siyang kinatatakutan ng mga siyentipiko at mga tao matapos ito danasin ng mga dinosaur. Ang video na ating ibabahagi ngayon ay tungkol sa isang asteroid na nadiskubreng tatama sa ating planeta sa taong 2020. Panoorin po natin hanggang dulo para sa impormasyon kung ano nang aba ang papel na gagampanan ng asteroid na ito sa mundo, sa sangkatauhan at sa hinaharap ng lahat na nasa plantang ito. 79,942 Apophis asteroid. Ito ay isang asteroid na malapit sa planetang Earth at may potensyal na pangaib sa ating lahat. Ito ay may diameter na 450 metro o, ito ay nagdulot ng matinding pag-aalala noong Disyembre taong 2004 nang ang paunang obserbasyon ay magpakita ng posibilidad na hanggang 2.7% na ito ay tatama sa Earth pagdating ng ika-13 ng Abril taong 2020. Ang mga karagdagang obserbasyon ay nagbigay ng pag-usad sa prediction na tinatanggal ang posibilidad ng pagtama nito sa Earth sa taong 2020. Hanggang noong 2006, isang maliit na posibilidad ang nanatili. Sa panahon ng paglapit nito sa Earth sa taong 2020, ito ay dadaan sa isang gravitational keyhole na hindi ay lalagpas 800 metro o kalahating milya ang diameter, na maaring magdala uli ng posibilidad ng pagbangga nito sa Earth pagdaan ng eksaktong 7 taon sa hinaharap, sa ika-13 ng Abril taong 2036. Ang pinakamalapit na pagdaan ng asteroid na ito sa Earth ay sa Abril 13, 2020. Ito ay nadiskubre noong ika-19 ng Hunyo 2004. Noong ika-21 ng Disyembre 2004, ang asteroid Apophis ay dumaan 8.76 na milyong milya mula sa Earth. Kung ikukumpara ang hugis at laki ng Apophis asteroid sa laki at hugis base sa mga imahinang nito na kuha ng radar, ito ay maihahambing sa Eiffel Tower at Empire State Building. Ito ay mayroong mababang orbit at ito ay nag-iiba-iba mula sa labas lamang ng orbit ng Venus hanggang sa labas lamang ng orbit ng Earth.
Pagkatapos ng 2029 na Earth approach, ang orbit nito ay mag-iiba mula sa loob ng orbit ng Earth hanggang sa labas lamang ng Mars. Ang pinakamalapit na pagdaan ng asteroid Apophis sa Earth ay manggagayari sa ika-13 ng Abril 2029 kung saan ito ay magiging mas malapit sa Earth kaysa geosynchronous communication satellites, pero ito ay hindi lalapit ng lalampas sa 19,600 milya sa ibabaw ng Earth. Ang distansyang ay lalapit ng Apophis sa Earth ay gabuhok o napakalapit kung ang pagbabasehan ay astronomical standards. Ang lapit nito ay magiging 5 beses lamang ng sukat ng radius ng Earth at magiging 10 beses na mas malapit kaysa sa buwan. Ito ang magiging pinakamalipit na asteroid na ganito kalaki sa kasaysayang naitala. Pagdaan nito sa nasabing petsa, ito ay makikitang maliwanag kahit hindi gumamit ng teleskop lalo na sa mga probinsya o puok rural kung saan ang mga komunidad ay hindi kasing liwanag ng mga lungsod kung saan kailangan nilang gumamit ng teleskop para makita ito. Ipinapalagay na kung ang Apophis ay tatama sa Earth, ito ay magpapakawala ng kinetic energy na katumbas ng 1,200 megatons ng pampasabog. Kung ikukumpara, ang Chicxulub impact na naging dahilan ng pagkamatay ng maraming nilalang sa mundo at pagkamatay ng mga dinosaur ay pinaniniwalaang nagdulot ng 100 milyong megaton. Ang eksaktong epekto ng anumang asteroid impact ay magkakaiba-iba base sa komposisyon ng asteroid, ang lokasyon, at ang anggulo ng pagbangga nito sa planeta. Lahat ng impact ay magiging napakamapaminsala, sa lupa man o sa tubig, ngunit hindi katulad ng laki at lawak at tagal ng epekto kumpara sa asteroid na tumapos sa panahon ng mga dinosaur at marami pang nilalang. Tunay nga napakadelikado ng kalawakan, ito ang tinaguriang pinakabayolente at pinakadelikadong lugar para sa mga nilalang na nabubuhay. Maaaring papalayo ang distansya ng Apophis mula sa Earth sa ngayon, pero patuloy itong iikot sa orbit nito at panhan lamang ang makapagsasabi kung kailan ito ulit lalapit sa atin at sa panahon na iyon, gaano kalaki ang posibilidad na hindi tayo babanggain nito. Sa kabutihang palad, ang teknolohiya ng TA ay inaasahang makakagawa na ng solusyon sa mga ganitong banta sa panahon na iyon. Dapat din nating tandaan na hindi lamang iilan ang killer asteroids na malapit sa ating planeta o tinatawag na near-Earth objects na maaring makapaminsala kundi milyon-milyon ang bilang nila. Kaya naman, ang ating mga siyentipiko ay laging nakabantay at nakatingin sa kalawakan sa posibleng papalapit na banta papunta sa planetang Earth. Salamat po sa panonood sa video na ito at abangan po ang susunod pang mga makabuluhang video na kapupulutan ng impormasyon.